nagkataon, yung mga bumoto no sa impeachment, walang break bonus. Lahat sila. Nag-uusap kaming mga bumoto ng no. Ako naman, wala ako talaga. Pero sila dating nakakatanggap ng break bonus, matapos sila bumoto no sa impeachment, wala nang break bonus. So you mean to So, say lahat ng na mga dati bumoto may ng mga yes, nakatanggap, tapos nung Yes. bumoto silang yes, nakatanggap, tapos nung nag-no, Kaya I hope they don't mind na sinasabi ko ito kasi it shows their conviction na it's the harder path to take. Nawalan sila ng quote-unquote break bonus dahil sa coincidentally matapos ang kanilang boto. I don't want to say it's because of that, but you can ask around here, yung mga bumoto ng no ay hindi nakakatanggap ngayon ng break bonus. Sinabi ni Dillon sa isang interview sa TV kahapon, and by the way, kasama ko sa nag-interview, that the Constitution is not set in stone. If it leads to absurdity, sabi niya, that issue should be resolved. Kagaya halimbawa ng 2/3 votes of all the members requirement to convict Sara. Ang sabi niya, hindi daw na-anticipate ng Constitution yung posibilidad na may mga senador na mawawala. Actually, agree ako sa kanya dyan because nabasa ko yung deliberations ng framers ng Constitution. Hindi nila masyado na pag-usapan yan. However, medyo mali yung example niya. Sabi niya, kung may 10 daw na nag-resign, paano na yung bilang? Actually, na-anticipate yung resignation kasi pag nag-resign ka, namatay ka or na-expel ka halimbawa, hindi ka na membro. So mababawasan yung bilang ng all the members, hindi na 24. Kaya nga 2/3 ang ginamit, so hindi na siya magiging 16, mababawasan. Di ba? Sa tingin ko, ang talagang issue dito, paano yung gray area? Kagaya halimbawa ni Jinggoy na suspended pero member pa rin. O kagaya ni Bato na nagtatago pero member pa rin. Kasi hindi nakalagay sa batas na yung nangyari sa kanila amounts to removal of membership. So paano natin re-resolve yan? Dito tayo nakakatalo. Yung mga proponents na iba, ang gusto nila, senador na ang gagawa nun. Yung impeachment court, sila na magsasabi, wala si Bato, wala si Jinggoy, bawasan na natin yung bilang, 15 na lang. Hindi pa pwede yun. Number one, wala silang authority gawin yon kasi sila ay nagpapatupad lamang noong impeachment trial. Number two, hindi ba, it becomes slippery slope. Pwede kung ako yung administrasyon, galit ako doon sa i-impeach, edi magpapakulong ako, mananakot ako, and that actually wouldn't, kumbaga that would leave a bad taste in the mouth. So ang tanong, yung mga ganyang absurdities, paano nire-resolve yan? So ang isang paraan, judicial interpretation. So ibig sabihin, pumunta kayo sa korte. Dapat nga ngayon pumunta na sila sa korte, tanungin na yan para ma-resolve agad. Hindi ba paano ba ang gagawin? Because once the Supreme Court being the final arbiter would rule on it, edi yun nasusundin. Pangalawa, kung talagang repugnant, di ba, yung pagkaka-anticipate, hindi talaga pwedeng include, ang isang remedy amendment. I'll give you an example. Sa revised penal code, meron tayong provision on libel. Pero nung ginawa yung provision on libel, hindi nila na-anticipate na magkakaroon ng cyber libel na may online engagement. So anong ginawa? Pinilit ba nila na isama yung online or cyber libel? Di ba hindi? Inamend yung law. So again, kung may absurdity, dalawa lang po ang remedies under our legal system. Number one, judicial interpretation. Number two, amendment. Pasensya na po kayo kung nagpapaliwanag ako kasi wala talaga po akong agenda rito. Si Senator Dillon, mas magaling siya sa akin. Pero syempre, given where he's coming from, he's expected to say that. Ang trabaho ko lang po, sabihin ko lang yung sinasabi ng batas base sa opinion ko. Kayo na pong bahala i-consider nyo o hindi. Yun lang. Ang senador ang tinawag na tuta ng Malacanang ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Kabilang dito, sina Senate President Pro Tempore Vicente Sotto III at Senator Raffy Tulfo. Sa isang video message, iginit ni Cayetano na mistulang sunod-sunuran umano ang ilang mambabatas upang isulong ang interes ng administrasyon. Nauna nang sinabi ni Cayetano na may kaugnayan sa umano'y cover-up sa investigasyon sa flood control anomaly ang pagpapalit sa kanya bilang leader ng Senado. May mga senador naman sa bagong Senate majority ang binanggit ng 18 dating sundalo na umano'y nakatanggap ng male-maletang kickbacks kaugnay sa flood control projects. Bukod kina Soto at Tulfo, tinawag din ni Cayetano na aso si Senator Ping Lacson. Sabi ni Raffy Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. Ba't doon mo makikita yung graduated and experience? Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may 3 kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung 2 kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin,
kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Sa ngayon, wala pang pahayag ang mga senador na binanggit ni Cayetano kaugnay sa kanyang mga aligasyon.